Sa pa, mayong gabi sa tanan nga naa sa virtual ken welcome back og wala kay biyahe siguro karon kay naka-apil man si Ken. Og mayong gabi sa mga kaigsuonan nato nga nagasubaybay sa tong channel sa Ladder to Heaven TV, sa YouTube, sa TikTok o sa Facebook. Og ang Ginoo magpanalangin kanatong tanan. Tayo po'y pagpapalain ng Panginoon sapagkat ang kanyang pong mga anak, sinasabi ng Panginoon na pagka tayo'y sumunod at tumalima sa kanyang mga kautusan, sa kanyang mga tagubilin, at ang sabi ng Panginoon, tayo'y pagpalain niya sa lahat ng bagay. Panalanginan ta niya sa tanan natong pagabuhaton. Muna nga, ingnon nato atong kaugalingon, I am blessed. I am anointed, highly favored, healthy and strong. Louder, I will not die. I will live and declares the works of the Lord. Lord Jesus Christ, bless me indeed and enlarge my property. Enlarge my ministry. Enlarge my territory. Ngayong 2025 po is a year of breakthrough and a year of deliverance. Sapagkat mayroon pong mga mangyayari sa 2025, ngunit tayo po ay iingatan at pagpapalain ng Panginoon. Tayo po'y iingatan at pagpalain. Mayroon pong mga sakunang mangyayari, mga matitindi pong mga pangyayari, sapagkat sinasabi po ng Biblia, but sa kanyang mga tagasunod at sumasampalataya sa kanyang salita at nananalig ang sinasabi ng Panginoon, sinasabi niya, that I will bless you and I will protect you. Kaya sinasabi doon sa Apocalypse chapter 3 verse 10, sinasabi doon na bagamat tinupad nyo ang aking utos na kayo'y magtiis, ay kayo'y aking ililigtas sa kapagsubukan na darating sa sangkatauhan. Tayo po'y ililigtas ng Panginoon. Amen. Luwason ta niya sa mga pagsulay, sa mga pagpasakit nga ibubo sa Ginoo sa kalibutan. Kung makikita natin ang dali ng sandali. Dali ra kayong panahon. Tingala ko ba, bago pa man migi kag butuan na itong miaging semana, mura ra magkagahapon ra, mura tulog ka adlaw ra. Diba pre? Ingon ko na Domingo naman po day. Ganong ang Ginoong Diyos nagatugot niya na mubo na atong panahon. Ingon siya, for the sake of the elect, I will shorten those days. Tungod sa mga pinili, akong pamuban katong mga adlaw. Og mao na nga paspas ang dagan sa atong panahon. Muna wala na'y panahon karon nga magpuyo pa ta sa daan natong kinaiya, sa atong daan kinabuhi. Wala na'y panahon sa pagduha-duha og pagpanalaw, no. Wala na'y dapit ang mga pagpangandoy pa nga sa mga butang nga layo ta sa Ginoo. Oh, ingon ko sa inyo ha, pauswagon ta sa Ginoo, pero dili niya pwede nga uswag lang ta, unya malaglag ta. God will bless us spiritually, and God will bless us also materially. Bakit? Bakit tayo pagpapalain ng spiritual? Sapagkat tayo po ay tagapagmana ng kanyang kaharian. At bakit po tayo pagpapalain material? Upang magamit po natin ito para sa kanyang kaluwalhatian. Tandaan natin, butan na to sa itong una-una. Panalanginan ta sa Ginoo para mahimaya siya. Panalanginan ta para dili ta indigent, tanawon, dili ta mahimong makaluluoy. How can we help others if we also needs help? Paano tayo makakatulong sa iba kung tayo po'y nangangailangan ng tulong? Paano tayo magpapagaling sa iba na tayo din naman ay nangangailangan ng kagalingan?
Kaya hindi po tayo makakaligtas ng ating kapwa sapagkat tayo po ay nangangailangan ng tagapagligtas. Ang tanging makapagligtas lamang sa atin ay ang ating Panginoong Hesus, sapagkat siya ay hindi na nangangailangan ng kaligtasan, sapagkat siya ang kaligtasan. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kay John, buksan natin ang ating mga Biblia. Kayong nandiyan sa YouTube, pakibukas na inyong mga Biblia. Kasama po kayo sa amin dito sa pagbubukas. John chapter 16, verse 33. John chapter 16, verse 33, basahin ko sa Tagalog. Una, basahin ko sa Tagalog. Ang mga bagay na ito ay sinasalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang loob. Aking dinaig ang sanlibutan. Okay? Nasundan ninyo ako? Sa English, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In this world you shall have tribulations, but be of good cheer. I have overcome the world. Sa Bisaya, gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamog kalinaw. Pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako. Paantuson kamo sa kalibutan, apan ayaw kahadlok, kay gidaog ko na ang kalibutan. So this is God's promise, the Lord's promise to us, that He overcome the world so that we will become more than overcomer. We also become an overcomer of all things. Kitang tanan, be overcomer in all things. O, ingna imong kaugalingon, okay? Be an overcomer. O, sa Tagalog ang overcomer, unsa may Tagalog sa overcomer? Sabi ni Saya, mananaog. Sa in English, overcomer. Sa Bisaya, mananaog. Sa Tagalog, unsa man ang overcomer sa Tagalog? Ha? Ha? Mananaig. Unsa man, mananaig, dili. Sabi niya, dinaig ko na ang kalibutan. Dinaig ko na ang sanlibutan. So, ang tawag di ay sa mananaog, giligas-ligas rano. Mananaog, mananaig. So, mauraragbag sa kanon, kanin. Di sa sudan, jepre, unsa man. Sa Tagalog sa sudan, di ba sudin? Sa ulam na. Kaya nga na kong sudin, ha? Kaya kanon, kanin man. Okay, joke na to, ha? Okay? So, ang sinasabi ng Panginoon ay ginapi ko na ang sanlibutan. Sa pagka sinabi ginapi, dinaig, He overcome it, tinalo niya ang sistema ng sanlibutan. Sinasabi niya na dapat po tayo ay ma-unite sa Kanya. And sa in me, you have peace. Sinabi ko sa inyo ito, so that in me you have peace. Being united with Christ, the only way na tayo po ay magiging tagagapi, hindi nagagapi, tagagapi, victorious, and overcomer, kailangan po natin na ma-unite sa Panginoon. Kasi sinasabi ng Panginoon sa atin, if you abide in me, and my words abide in you, you can ask anything. Wala po tayong kabalisahan pagka tayo po ay nasa Panginoon at ang Panginoon ay nasa atin.
And that is why the Spirit of God and our spirit unified. There is merging in the Spirit. The Spirit that is in us, and sinasabi ng Panginoon, the Spirit that is in you is greater than the Spirit that is in the world. Kaya wala na pong kabalisahan, wala na pong mga anxieties and depressions and ano pang sinasabi, desperations. Sapagkat yan pong mga depressions, desperations, frustrations, ayon po ang kadahilan ng ang tao ay nalayo sa Panginoon. Kaya sinasabi niya, in this world you have many tribulations. Sinasabi niya, dami talang kapighatian na ating dadanasin. We are not exempted of all kinds of suffering and pains. Hindi tayo exempted dyan. Kasali yan sa ating buhay Kristiyano. Because the ministry of Jesus Christ is the ministry of pain. The ministry of Jesus Christ is the ministry of suffering. The ministry of Jesus Christ is the ministry of sacrifice. Kung paano ang Panginoon ay nagbuhis ng kanyang buhay upang tayo'y maligtas, ay dapat din magbuhis po tayo ng ating buhay kung maaari man. Kagaya ng sinaunang mga namanampalataya na ang kanilang buhay ay kanilang ibinigay upang ang salita ng Diyos ay makapenetrate po sa ibang bansa, sa ibang dako ng buong sangsinukob, sa sanlibutan. Naintindihan natin? Philippians chapter 4 verse 6 to 8. Basahin natin. Philippians chapter 4. Filipos chapter 4. Okay, verse 6 to 8. Sinabi dito, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kundili pangayo sa Dios ang inyong gikinahanglan uban sa pagpasalamat. So kaning word nga gikinahanglan, isa sa maghatag kanato og frustrations, isa sa maghatag kanato og desperations, depressions, kining panginahanglanon, kaning kalisod, kining kapobrehon, kaning kawaladon, mo ni isa sa mga maghatag kanato og anxiety. So ingon sa in this world you have many tribulations. Tribulations produce anxiety. Pero bakit sinasabi ng Panginoon na tayo'y magalak, tayo'y magsaya? Bakit sinasabi niya dito na lakasan nyo ang inyong loob? Encourage yourself. Why? Because He overcome the world. Yung mga pangangailangan po natin ay nakahanda na yan. Nakahanda na ang sinasabi ng Panginoon, ask anything in my name. Kung paanong pinakain ng Panginoon ang mga ibon at kung paano binihisan ang mga halaman. Tayo po ang sinasabi ng Panginoon, mas mahalaga pa tayo kaysa anumang ibon at mahalaga tayo kaysa alinman mga halaman na sa ating paligid na ating nakikita. We are far greater than flowers and trees. We are far greater than any kinds of birds. Kung paano ang Diyos ay nagpapakain sa kanila at nagbibihis sa mga halamanan, ay tayo po ang sinabi ng Panginoon na hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo papabayaan. God will feed us and He will dress us. Wala po tayong alalahanin sa Panginoon. Sapagkat when we united with Christ, we will receive His wisdom. And His wisdom will attract ideas, and the ideas of God produce blessing. The ideas of God produce blessing. Hallelujah. Are you listening? Anxiety is the product, the anxiety is the product of sickness, of crisis, and persecutions.
But sinasabi ng Panginoon, have peace in me. Sinasabi niya na relax ka lang. Para bang sinasabi ng Panginoon, relax ka lang, sagot kita. Sige, sabihin niyo sa sarili niyo, relax ka lang, sagot ka niya. Sagot tayo ng Panginoon. Amen. Hallelujah. So sinasabi niya dito sa English, that in me, you might have peace. So, ano po lang dapat kailangan ng tao? Ay lumapit sa Panginoon sapagkat when anxieties come, peace will gone. When anxieties come. Pag yung kabalasahan ay nandyan, yung peace. Ano ba sa Tagalog yung peace? Kapayapaan. Okay, kapayapaan. Yung kapayapaan sa loob ay mawawala. Wala kang kapayapaan pagka nandoon si anxiety ang nanirahan sa buhay mo. Wala kang kapayapaan. Okay? How can we have peace in the midst of the storm? Paano po tayo magkakaroon ng kapayapaan na nasa gitna tayo ng kapighatian sa buhay? Paano tayo magkakaroon ng kapayapaan kung ang dami nating problema? Paano tayo magkakaroon ng kapayapaan kung nagkakaroon ka ng malubhang sakit? Paano ka magkakaroon ng kapayapaan sa buhay kung dami mong kalaban sa buhay? Okay? Hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan. Pagka si Jesus Christ po ay manahan, ang kanyang salita ay manahan sa ating puso, sa ating isipan, magkakaroon po tayo ng kapayapaan sa buhay sapagkat siya po ang magtuturo sa atin. Hindi po sapat yung pagkakaroon ng knowledge about God. Pero pagkakaroon ng characteristic of God inside of us, yun po ang pinakamahalaga. Ang tanong, paano mangyayari yun? Yung the peace of Jesus Christ reside in us. Number one, wala po tayong ibang gawin, kundi ang mamuhay. We live in a prayerful life. Itong pong prayer po ay ang napakahirap sa lahat po ng espiritual na gawain. Ang pinakamahirap po ay ang prayer. Maniwala ba kayo pag sinabi ko nga ang pinakakapoy nga himuon sa tao ampo? Kay makatulugod ka, di ba? Sige kag cellphone, di ka katulog, abot nag-alauna. Tanaw kag TV, di ka magduka. Pero kung magbasa kag Bible o magampo ka, mao pagani pagsugod nimo nang huyab na ka. Inaanto ka na, kakaumpisa mo pa lang. So prayer, bakit ba ang prayer napakahirap? Sapagkat pilit pong hinahadlangan ng dyablo yung ating espiritu na makig-commune sa Panginoon. Pilit hinahadlangan. Iyahang ginapugngan ba? Tanawara ka nang mag-ampo ka, di ba? I give you the example. Kanang mag-ampo ka, katugon ka. Inainig human ni mag-ampo, dili nakakatugon. Mawala imong duka. Nakabantay mo, ana, kamo nga naa sa virtual. Nakabantay mo nga kanang nag-ampo ka, katugon kay ka. Pero kanang humana kag ampo, maabtik imong mata. Ngano man, tungod kay ang yawa, naningkamot nga dili ta mahimong magmainang puon. Kaysa dihang magmainang puon ta, mabag-o man ta. Mabag-o ta kay kung magmainang puon ka, labi na kung ang imong ginaampo ang scriptures, when we pray with scriptures, when we pray with His Word, when we pray with the scriptures, ang mangyayari dyan, magkakaroon ng pagbabago sa ating puso, sa ating isip. Hallelujah. Praise the Lord. Excuse me po. Naintindihan, nasundan niyo ako. So we must,
tayo po, including me, including us, na kami dito po ay mga leader ng ninyo, lahat po tayo. Dahil kailangan po natin ng prayer. Lahat po tayo nangangailangan ng prayer. Because that's the only way na magkakaroon po tayo ng pagiging malapit sa Panginoon. When we involve, when we engage in the activities of prayer. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Reb, ablehe, Reb. Napa ba mo? Nakasabot ba mo? Naintindihan niyo ako? So, sinasabi ng Biblia sa Ephesians chapter 6 verse 18. Ephesians chapter 6 verse 18. Sulat ninyo. Ephesians chapter 6 verse 18. Buhata ang tanan diha sa pag-ampo. So buhaton nato tanan diha sa prayer. Tanan natong buhaton, tanan natong pagkinahanglan agi natong prayer. Hallelujah. Muna kung mangutana ta unsaon man ako nga masuod ko sa Ginoo, how can be united? How can be paano ako nagiging malapit sa Panginoon, nagiging kaisa ng Panginoon? Lapong ibang gawin natin, prayer. Worship is prayer. Yung pag-awit natin sa Panginoon, that is prayer. Kasi when you recite the song, it is prayer. When you recite the song, example ha, ayaw kanta ha, di ba? Ikaw ang Diyos ng himala. That is the declarations. Ikaw ang Diyos ng himala. Ikaw ang Diyos ng himala. Ikaw ang Diyos ng himala. Pero kung kantahon mo na mas nindot siya. Ikaw ang Diyos ng himala. Di ka nagbabago. Ngayon at kailanman. Diba? Kung pwede mo i-recite ra. Ikaw ang Diyos ng himala. Di ka nagbago. Di ka nagkulang. Napakabuti mo, Panginoon. That is prayer. That is why worship is a highest form of prayer. Worship is a highest form of prayer. Kaya, let us sing a worship song to God. Kantahan po natin ang Panginoon. That is prayer. We will become united with God through prayer. Number 2, we will become united with God by His Word. Magiging kaisa lang tayo sa Panginoon sa Kanyang salita. Sa pamamagitan ng Kanyang salita. Mahiusat ta si Ginoo, pinaagi siyang pulo. So read your Bible regularly and apply it. The principles that the Lord introduced, apply it. Napakahirap po i-apply ang salita ng Panginoon sapagkat ko-contradict po yung laman natin. Musupak ang atong unod, musupak atong gusto ba? Di ba? Kanang lagot na kay ka, niingon ang Ginoo ayaw panimalos, ikaw kabaloson na kay ka, niingon ang Ginoo ayaw panimalos, ako yung manimalos. Lagot na kayo ka, na ha? Yung Ginoo, higugmahay mong ka, love your enemy. Pray those who persecute you. Perting ka po, perting ni Sudana. Pero that is the principles of God. In order for us to inherit His kingdom, kailangan po natin gawin yan. Kahit na mahirap. Hallelujah. Tayo po yung magtiis. Kaya sinasabi ng Panginoon sa atin na in this world you have many tribulations. Pero pagka tayo po ay mawalan na dito sa mundo at tayo po ay makapasok na sa Kanyang kaharian, ang sinasabi ng Panginoon, yung luha po nato, atong luha, mapahiran sa Ginoo, wala na dito sa langit, wala na hilak, wala na kapoy, wala na laay, wala na kaaway,
wala na hinanakit dito. Dito sa langit, nindot na. Diri sa yuta, naghantag kasakit. Dito sa langit, nindot na. So that is our aim, that is our destiny. Kaya kailangan po tayo magiging overcomer. Daigin po natin ang nais ng sanlibutan ito. Sapagkat dinaig na nga ng Panginoon. Sa sinabi niya, I will overcome the world so that you will become an overcomer. We are more than conqueror in Christ. So, pwede na natin pong gapiin yung ating laman, gapiin pong ang ating emotions, kung paano po tayo nilid ng ating emotions dun sa kapahamakan. Kung paano po tayo nilid ng sanlibutan ito doon sa eternal damnations. We have the power to resist, sinasabi ng Panginoon. Resist the devil and he will flee from you. Sukli ang yawa, og mudagan siya. How can we fight the devil? How can we face the devil? Paano natin siya harapin? Paano natin siya awayin? How can we fight him? We cannot fight him with our bare hands. We cannot fight him with any mortal armors, but we can fight him by the word of God. On how Jesus Christ fight the devil, kung paano ang Panginoon gisukla niya ang yawa, pinagi sa pulo. Ganon din ang dapat nating gawin. Makasukulta sa yawa, pinagi sa pulong sa Ginoo. So we will become victorious in any fights na sinet up ng diablo. Mananaig po tayo. We will overcome it by His words, by His blood, and by the word of His testimonies on how Jesus Christ overcome the world. So dalawa pong gagawin natin. We must live in prayer and we must live according to the word. Mamuhay po tayo, hindi lamang po sa panalangin, kundi sa salita ng Panginoon. Kaya sinasabi niya sa Mateo chapter 4 verse 4, ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita po ng Panginoon. Man shall not live by bread alone, but by every spirit that comes from the mouth of God. In that way, we will become an overcomer. Hallelujah. So sa pagiging dikit natin sa Panginoon, magkakaroon tayo ng peace, ng kapayapaan sa buhay. At kung paano po tayo magiging dikit sa Panginoon upang tayo magkakaroon ng kapayapaan, prayer at saka word. So naintindihan, kayo nasa YouTube, I hope that you are you are with me, understand what I have explaining to you, upang kayo po ay magkakaroon po ng kaunawaan kung paano po tayo siguro sa buhay ninyo ay nawalan na kayo ng pag-asa, nagkakaroon kayo ng anxiety, depression o ano paman na mga way of Satan's tactics and scheme on how we will become prostrated in our faith. Sinasabi ko sa inyo po ito, the Lord Jesus Christ promises He will not leave you nor forsake you. Ang kailangan po natin gawin, bisag walay lami, bisag walay kapoy, we will struggles in prayer. Kung paano po tayo nagpapakahirap kung maghanap ng pera, ay paghihirapan po natin yung prayer, sapagkat sa pamamagitan po niyan, kakaroon po tayo ng close relationship with the Lord. Mga kapatid sa Ladder to Heaven Ministry. Wala pong ibang paraan ang Panginoon. Kaya sinasabi niya, pray without ceasing. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray without ceasing. Pray in all times. Pray with thanksgiving. Philippians 4, 6 and 7. Pray with thanksgiving. Ephesians 4, 6, 18. Pray in all times. 1 Thessalonians chapter 5, 17. Pray without ceasing. Pray without ceasing. John chapter 15 verse 7, sinasabi niya, if you abide in me and my words abide in you,
You can ask anything. Nasa salita po ang sinasabi ng Panginoon, declared it, sabihin mo at aking gagawin. When we declare it positively, when we claim the promise of God, sabihin natin, Lord, sinasabi mo, Isaiah chapter 40 verse 29, that you give power to the weak and strength to the powerless. Magkakaroon ka po ng kalakasan na hindi sa iyo, kundi sa Panginoon. Sabihin mo kung nandun ka sa paghihirap sa buhay, sinasabi ng Panginoon, I have come that you may have life and have it abundantly. Cling that word, proclaim that word, claim that word. Jeremiah chapter 29 verse 11, I have a plan set for you, plan to prosper you, not to harm you. Yan pong salita ng panghahawakan po natin. Huwag pong salita ng tao. Huwag pong salita ng nakapaligid sa atin. Salita po ng Panginoon ang ating panghahawakan, sapagkat ang kanyang salita hindi nagmamaliw. In that way, we will become closer to the Lord. His word. Because His word will manifest and His word will change. Hindi po tayo magiging we cannot change our lives by our own means. Hindi po tayo di ta makausab sa atong kaugalingon. We cannot change our hearts, our spirit. Hindi po natin kayang baguhin ang ating puso, ang ating isip sa ating sariling pamamaraan. We cannot do that. Kasi pag nagawa natin, di na si Jesus Christ bababa sapagkat we can do kung paano tayo malinis. But no, hindi po natin kaya. We cannot cleanse our own selves. Si Jesus lang po, sinasabi niya, you are cleansed by the word that I have spoken unto you. Nalinis na kayo sa aking salita. At ang aking salita ay mas sumasa inyo at nananatili sa inyo at kayo'y nananatili sa akin. If you abide in me and my words abide in you, you can ask anything. Just imagine, you can ask anything. You can ask anything what you need and God will supply. For how many times si Tony nag-prayer? For how many times kita nag-prayer? We have faced many kinds of trials. Yung solution pa lang day, prayer, then His word. Declaring His word. Lord, Psalms 23 verse 1, the Lord is my shepherd. Ikaw po ang aking pastol, ikaw po ang aking magbalantay, walay nakulang ka na ako. And believe it. Trust it. Maniwala ka at manalig ka. Jesus Christ overcome by the words of the Father that He received. And this word was passed on to the apostles. And the apostles wrote it down so that it will be passed on to us. And we claim it. We have it. At ayaw po ng dyablo yan. Kaya kapag magbasa tayo ng Biblia, aantukin tayo katulad ng pagdarasal, aantukin tayo. Pag nagbasa tayo ng mga quotes, pag nagbasa tayo ng mga aklat na walang kinalaman sa espiritual na kalakasan, di tayo aantukin. Subalit pag nagbasa tayo ng salita ng Diyos, inaatake tayo ng antok sapagkat pinipigilan ng dyablo na ang salita ng Panginoon ay makapenetrate sa buhay natin. Kaya palagi kong inuutos sa atin, sa Ladder to Heaven members, read your Bible. Hindi po nakakabaliw yung Bible. Sinasabi ng iba, makabuang ang Biblia. Hindi po makabuang. Sinasabi po ng aklat, Apokalipsis 1:3, mapalad yaong bumabasa, yaong nakikinig at tumatalima, sapagkat malapit na po na mangyayari ang lahat na nakasulat sa propesya. Hindi po nakakabaliw ang salita ng Diyos. Nakapagbago po ng buhay. Tayo po yung magiging overcomer. Kano man po ang mga challenges na ating haharapin o na hinaharap na, we can fight it back, we can push it by the Word of God
and through prayer. I hope you understand. Sa YouTube, ng mga subscribers nato, nang hinaot ko nga nasabtan ninyo ang mensahe up. Kung kayo karon pa lang mo naka-tune in, kindly subscribes, post the notification button. If you have prayer requests, write in the comment sections and share these videos to to your loved ones, to your family. Ug I hope nga kamo nga na mga members sa virtual worship, nakuha ninyo ang buot na akong ipasabot. Wala na tay lain pang buhaton, babad sa prayer o babad sa pulong sa Ginoo. The rest po ay ang kanya nang gagawin. He will do the rest. Dili ta makausab sa tong kaugalingon. But when His word penetrated in our hearts, when we pray, kakaroon po tayo ng closeness sa Panginoon, hindi po mahirap magbago. Sapagkat tayo po'y magbagong kosa. The things I used to do will do them no more. I do them no more. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Si Dr. D.L. Moody, isa ka evangelist, nagwali siya mahitungod sa salvations. Nya na siya giwalihan nga kanang dancer sa club. Ingon siya, dawaton ko sa Ginoo, pisan dancer ko. Siya, ingon dayon siya nga, bawal na ko mo sayaw. Ingon si Dr. Moody, evangelist Moody, dili, sayaw lang ka. Nya mo simba man ko. Siya, simba lang. Nya sayaw pod ka, simba lang, sayaw pod ka. Samtang sige siya simba, pagkagabi sayaw siya, kay mo yung trabaho, sayaw siya sa pool, sa bar. Nasimba na pod siya, nasayaw na pod siya. Nasimba na pod siya, nasayaw na pod siya. Isa kahigayon na notice sa pastor, sa evangelist, nga permente naman siya ni appeal og mga training. Ingon na dayon siya. Ang evangelist. Ngano nga wala ka ni duty ron. Siya wala na ko ni trabaho dito sa club. Kay samtang sige kog paminaw sa wali, dili na ko ganahan mo trabaho sa club. See? And how the Lord transform her life by His word. Samtang sige kog paminaw sa wali, dili na ko ganahan. So yung salita ng Panginoon pagkananahan po, tayo po'y kusang magbago. Wala po tayong gagawin. Ang salita ng Panginoon ay ate pong pahariit sa ating buhay. When His word rolled in you, kusa po tayong magbago. Kaya ang kadahilanan kung bakit hindi nagbabago yung tao, kasi yung salita niya ay hindi nakapenetrate sa kanilang buhay, sa kanilang puso. Kaya mahirap po magbago yung taong ang sarado yung puso. Yung kanyang salita ay hindi po tumagos sa kanyang puso. Hindi po nanahan sa kanyang puso. Are you listening? Are you there? Naapa mo diha? And I hope kamo nga nasa YouTube, you learn something tonight. Let us pray. Father God, I pray those who have watching us in YouTube and TikTok and Facebook. I pray, Holy Spirit, that this word, O God, this message will penetrate upon their hearts and upon their souls. Patawarin niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, nakikinig, siyang nanonood. Kung ano man pong kakulangan namin sa buhay, kung ano man pong ang aming kasalanan, patawarin niyo po kami, Panginoon. Tulungan mo po kami magbago. Tulungan mo po kami i-embrace yung salita mo at turuan mo po kami, Panginoon, na magkakaroon po ng pag-ibig sa panalangin. Teach us to love, to do the prayer, Lord God, works. And teach us to love your words. Turuan mo po kami, Panginoon, na ibigin na yung salita. I declare and I decree it, Father God, in the name of Jesus Christ, na wala pong magkakaagaw na spirit ng dyablo sa bawat salitang sinasabi ko sa kanila ngayong gabi. At ipatnubay mo, Panginoon, ang bawat isa sa kanila. Patnubayan mo, Panginoon, ang bawat desisyon namin. At panghawakan mo, Panginoon Diyos, ang aming mga puso upang ang iyong salita ay hindi po magiging
baliwala sa bawat buhay, sa bawat puso, sa bawat espiritu sa gabing ito. I release your blessing be upon all the members of the Ladder to Heaven families all over the Philippines. And I declared it, O God, in Jesus' name. At sa mga kapatid ko po, Panginoong Diyos, kaibigan na nakikinig, nanonood sa YouTube, Lord God, I do not know their situations. Kung ano pong pinagdadaanan niya sa buhay, but I release the anointing and power of God. I impart to them the anointing that break the yoke of the devil. In the name of Jesus Christ, Rada Sakarabahanda Dayaside. Dinaya Sakarababahanda Daya, lit the fire. The Spirit of the Holy Ghost will manifest upon their hearts. In the name of Jesus Christ. And Lord God, your word will become a rhema to them. In Jesus' name. In Jesus' name. Heal them if they have sickness. Bless them if they are need blessing, O God. And Lord, if they need, O God, your wisdom, I declared it, O God, your wisdom will come, will flow unto them in the name of Jesus. Rabashadaya Saka Rabahanda Dayase. And I declare your blessing and protections be upon all the members of the Ladder to Heaven ministry all over the Philippines. In Jesus' name, and as I declare this blessing to them, Lord God, bless them. Say amen when I declare this blessing to you, including those who are watching us in YouTube. Say amen. The Lord will bless you and keep you. The Lord will bless you and His face shine upon you. The Lord will bless you and be gracious to you. The Lord will bless you and give you peace. Peace be to you and into your house and everything that you have. In Jesus' name, amen and amen. God bless you. At muli po, ito po si Pastor John Palermo. If nais po kayong matawagan o pang kayo ipanalangin, pakisulat po yung you are watching us in YouTube. Pakisulat po sa aking number. Okay, 0955-21-56-403. 0955-21-56-403. Sulat nyo po yan sa number, tapos papakilala din po kayo, kayong nasa YouTube, hindi ko kayo kilala kasi magpapakilala po kayo, Pastor, ako po ay nanonood ng yung YouTube channel at nais ko pong isama mo kami sa panalangin and I can call you and I will pray for you. God bless you.